Mula sa bulwagang pambalitaan ng UNTV, si John Sorial at si Monica Verralio Tantoco. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang balita. Ilang lugar sa Metro Manila nagsuspindi na rin ang klase ngayong araw dahil sa inaasahang pagtama ng Bagyong Henry. The Philippines and Indonesia is really anchored on a 1997 cooperative agreement in the field of defense and security, or what is called the DSCA. The agreement has expired and now we are renewing this agreement. It will serve as the mother framework for all defense and security cooperation with Indonesia. Kasunduan sa counterterrorism, defense at economic relations, inaasahang lalagdaan sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Indonesia at Singapore. Mayroon pong posibilidad kasi naroon yung informasyon kasi tracing yun eh. So para matrace ka, so naroon yung personal information mo, etc. Personalized scam messages talamak ngayon. Subscribers info, posibleng nakuha ng mga scammers sa mga pinirmahang contact tracing form ayon sa National Telecommunications Commission. So, hate crimes disrupt community order. They create a lot of issues for all the families and folks that are involved in this. They hurt neighborhoods and individuals, and we will not tolerate that. Filipino community sa Los Angeles, USA, pinulong sa gitna ng tumataas na hate crime at incidents. Magandang hapon, tayo po ay sabayang napapanood sa Facebook at YouTube channel ng UNTV at sa 1,935 satellite monitoring centers nationwide. Ganyan din po sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio at una sa ating mga balita. Nakalakdan ng umalis si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa linggo patungong Indonesia at Singapore para state visits. Ilang kasunduan din ang inaasang malalagdaan sa pagbisita ng Pangulo sa dalawang bansa. Ito ang balita ni Nel Marie Bohok. His first state visit as president will be to Indonesia from 4 to 6 September upon the invitation of Indonesian President Joko Widodo. Handa na para sa kanyang kauna-unahang state visit si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Una nitong tutunguhin ang bansang Indonesia. Dito inaasahan tatalakayin nila ni Indonesian President Joko Widodo ang ukol sa kooperasyon ng dalawang bansa sa defense, maritime, border, economic at people-to-people cooperation. Kasama rin sa kanilang pag-uusapan ng malalaking issue na nakakaapekto sa riyon at sa buong mundo. Ayon kay Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo, may posibilidad na matalakay dito ang kaso ni Mary Jane Veloso na nakasuhan ng drug trafficking. Ngunit tumanggi ng idetalye ni DFA spokesperson Tess Dasa ang usapin na ito. Sa kanyang state visit sa Indonesia, sasaksihan din ng Pangulo ang paglagda sa ilang kasunduan ukol sa culture at defense. The Philippines and Indonesia is really anchored on a 1997 cooperative agreement in the field of defense and security, or what is called the DSCA. The agreement has expired and now we are renewing this agreement. It will serve as the mother framework for all defense and security cooperation with Indonesia. Matapos nito ay diretso si Pangulong Marcos Jr. sa Singapore para pa rin sa state visit mula September 6 hanggang 7 sa imbitasyon naman ni President Alaima Yaacob. Magkakaroon ng hiwalay na pagpupulong si PBBM sa Singaporean President at Prime Minister Lee Hsien Loong para talakayin ang bilateral relations ng dalawang bansa. Lalagdaan rin dito ang mga kasunduan ukol naman sa counterterrorism at pagpapalakas ng dalawang bansa ukol sa data privacy. For this MOU, what is being envisioned is the strengthening of the digitization efforts of both countries by engendering trust in cross-border data flows and helping to protect the data privacy of, for example, the Filipinos in the digital era and encouraging greater participation in the Philippine digital economy. Sa state visit ni Pangulong Marcos, haharap din siya sa Filipino communities hindi lamang sa Indonesia
maging sa Singapore. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Dapat magpakita ng sinseridad ang Moro Islamic Liberation Front sa pamahalaan kung nais ng mga ito ang tunay na pagkakaisa. Ayon kay Philippine National Police Chief Police General Rodolfo Azurin Jr., ito'y sa pamamagitan ng pagtulong sa paghuli sa mga kriminal at ang pagsusuko sa kanilang mga miyembro na mayroong mga warrant of arrest. Ito ang balita ni Leia Ilagan. These are warrant of arrest that has been existing years and even decades siguro. So kung gusto po nila na tayo po'y magkaisa, tulungan nila kaming isurrender po ang kanilang mga kasamahan na may existing warrant of arrest. Hindi sang-ayon si Philippine National Police Chief Police General Rodolfo Azurin Jr. sa kasalukuyang proseso kaugnay sa pagpasok ng mga pulis sa mga teritoryo ng Moro Islamic Liberation Front. Sa ilalim ng GRP-MILF Ad Hoc Joint Action na nilagdaan noong May 2002 sa Malaysia, kinakailangan munang humingi ng pahintulot ang PNP sa MILF kahit magsisilbi ng warrant of arrest o magsasagawa ng operasyon laban sa mga criminal syndicate, lost commands at iba pang criminal elements sa loob ng MILF areas and territories. Ayon kay PNP Chief Police General Rodolfo Azurin Jr., kung talagang sinsero ang MILF sa pakikipagkaisa sa pamahalaan, dapat ay bigyang laya nito ang mga pulis na ligtas na makapasok at labas sa kanilang mga lugar. With respect dun sa sincerity na dapat ay ipakita po nila, because from the time that we have signed na po yung ating peace pact, we expect them na they are embracing the government, they will be joining in the peace and security of our country. And one way of showing that is ipakita po nila na free po ang ating mga kapulisan po na pumasok po dun sa sinasabi nila na yung territory nila or mga kampo po nila. Matagal na ani ang pinagbigyan ng mga nakaraang administrasyon ng MILF at panahon na para naman ipakita nito na nais nilang tulungan ang pamahalaan sa pagsugpo ng kriminalidad. This time, sabi ko nga, we need also reciprocity from them. So, by surrendering yung mga tao nila, that's part of the reciprocity that we are expecting from them. Apila ng pamunuan ng PNP sa MILF, magsagawa ng sariling paglilinis sa kanilang hanay at isuko ang mga miyembrong matagal nang pinaghahanap ng batas. So at their end, we are appealing to them. Kung pwede, magkaroon din sila ng cleansing sa kanilang mga ranks. Alam naman nila kung sino yung mga may kaso sa kanila, i-surrender na nila para hindi na maulit yung mga ganitong mga insidente. August 30 ng tambangan ng mga miyembro ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighter na pinamumunuan ni Gafar Abdul Karim o Bantukan Andog alias Commander Boy Jacket, ang grupo ni Ampatuan Chief of Police Lieutenant Reynaldo Samson. Ang BIFF ang breakaway group ng MILF. Ang mga ito ay magsisilbi sana ng warrant of arrest sa isang wanted person sa lugar ng MILF. Sa naturang ambush, 2 pulis ang namatay kabilang si Lieutenant Samson habang 3 ang nasugatan. Sa isa namang panayam, sinabi ni Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao Chief Minister Ahud Murad Ibrahim na sumama na ang MILF sa paghahanap sa grupong nanambang at nakapatay sa 2 pulis. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tiniyak ng Office of Civil Defense na may nakahanda ng tulong ang pamahalaan sakaling malubhang maapektuhan ng Bagyong Henry ang ilang bahagi ng Northern Luzon, partikular na sa Batanes at Cagayan. Ayon kay OCD ASEC Rafi Alejandro, naka-preposition na ang relief goods ng Department of Social Welfare and Development at may nakahanda na rin pondo para rito. Sa pagtaya ng OCD, wala silang nakikita na maaaring malaking pinsala na maidulot ang bagyo dahil malayo naman ito sa kalupaan. Ngunit hindi na nila iniaalis ang posibilidad na magkaroon ng direktang pinsala sa agrikultura ang bagyo sa Batanes at ilang bahagi ng Cagayan.
So far, ang preposition natin na mga goods ay umaabot ng 500,000 family food packs ang naka-ready based sa DSWD yan. Kasama dyan yung almost 600 million na standby funds na readily available. Yan ay sa DSWD pa lamang. Isa na ang naitalang nasawi sa lalawigan ng Ifugao, dulot ng Bagyong Henry. Ito ang balita ni Leslie Widem. Yung pagbuhos ng malakas na ulan, tapos yun po, series of landslide po yung nangyari. Yan po yung para sunduin niya yung anak niya sa Tulait Elementary School. Ang nangyari po is lumakas yung ulan, kaya umano muna siya. Minto muna dun yun nga po, sa bahay ng kapatid niya. Pero actually, yung bahay niya na yun is abandoned po. Patay ang isang magsasaka matapos makulong sa bahay na natabunan ng landslide dahil sa malakas na pag-ulang dulot ng Typhoon Henry sa Mayuyao, Ifugao kahapon. Kinilala ang biktima na si Rene Umayho Bulan, 37 taong gulang at residente ng sitio na Timlan, Barangay Monggol, Mayuyao, Ifugao. Base sa inisyal na investigasyon ng mga otoridad, pumunta ang biktima sa bahay ng kanyang kapatid sa sitio na Tulan upang kunin ang kanyang motorsiklo. Ngunit dahil sa lakas ng ulan, ay nagpa siya itong doon muna mamalagi. Ayon pa kay Police Major Richard Ananayo, ang hepe ng Mayuyao Municipal Police Station, nagkaroon ng landslide sa lugar at natabunan ang bahay kung saan nakulong sa loob ang biktima. Ang insidente naman ay nirespondihan ng Ifugao PPO, Bureau of Fire Protection, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office at iba pang volunteers upang magsagawa ng search and rescue operation sa lugar na nagresulta sa pag-recover sa wala ng buhay na katawan ng biktima. Dito po sa sa Mayuyao, halos every afternoon umuulan. Pero during that time is heavy pour of rain ang nangyari. Mabigat yung ulan, tapos di po ba lumindol noon. Yun yung assessment namin kasi sabi ng mga kasamahan ko dito, bakit ngayon lang nangyari yung ganyan na halos kabi-tabi yung yung landslide. Naiuwi na ang mga labi sa kanyang bahay sa sitio na Timlan, Barangay Monggol, Mayuyao, Ifugao. Leslie Widem, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nananatiling nakataas ang storm signal number 1 sa Batanes dahil sa Bagyong Henry. At upang bigyan tayo ng update sa direksyong tinatahak ng bagyo, makakasama natin si Raymond Ordinario mula sa Pag-asa Forecasting Center. Magandang hapon, Raymond, at ano ang latest? Yes, June, magandang hapon din naman. At ito na yung update natin dito pa rin kay Typhoon Henry. As of 4 p.m., ito tinatayang nasa layon 350 kilometers east-northeast ng Itbayat, Batanes. Nagtataglay ito ng hangin, medyo humina, June, sa 155 kilometers per hour at may pagbugso na pwedeng umabot ng 190 kilometers per hour. Sa ngayon, ang isang magandang balita, kumikilos na ito ng pahilagang kanluran sa bilis na 10 kilometers per hour. Kung magpapatuloy ang kanyang bilis at direksyon, ito ay inaasahang lalabas ng ating area of responsibility kundi bukas ng gabi hanggang Sunday ng madaling araw. Sa ngayon, nakatas pa rin ang babala ng bagyo bilang 2 dito sa Batanes, samantalang babala bilang 1 naman dyan sa may Babuyan Island at sa may Santa Ana, Cagayan. Kaya patuloy pa rin natin pinapayuhan ang ating mga kabayan sa mga nabanggit na lugar na maging alerto sa mga posibleng pang epekto ng malalakas na hangin na dala pa rin ng bagyong si Henry. Samantalang sa pag-ulan naman, June, inaasahan natin ang mga moderate to at times heavy rains dyan pa rin sa Batanes at Babuyan Island ngayong araw. At bukas naman, moderate with at times heavy rains naman dyan sa may Batanes area. Pero ngayon, dahil sa pinagsamang epekto ng ating habagat at ng Typhoon Henry, nakataas ngayon ang orange warning natin dito sa may Zambales area. Samantalang yellow naman dito sa may Metro Manila, Tarlac, Bataan, Pampanga, Bulacan, Cavite at Rizal. Kaya patuloy natin pinapayuhan ang ating mga kababayan sa mga nabanggit na lugar na maging alerto sa mga posibleng epekto ng mga pag-ulan na ating inaasahan buong magdamag. Yan ang update natin mula rito sa Weather Forecasting Center, June. Raymond, sabi mo nga kanina, ang Bagyong Henry ay kumikilos ngayon pahilagang kanluran. Ibig sabihin,
palabas, paangat ito, no, Henry, hindi na pababa ng ating bansa. Ibig sabihin ba nito, sa mga susunod na araw, makakaasa na yung mga taga Batanes, probinsya ng Batanes, na medyo iigi na yung panahon sa kanila? Yes, John, ito na yung binabanggit natin ng mga nakaraang araw, no, na inaantay natin yung pagbagal at pagpihit nga ng bagyong Henry papuntang Hilaga. So ngayon sa kanyang pinapakitang galaw nito mga nakaraang oras, nagpapakita na ng indikasyon na tuluyan na itong kumikilos papalayo ng ating bansa at inaasahan nga natin kung hindi siya magbabago ng kanyang bilis at direksyon ay lalabas na bukas ng gabi o Sunday ng madaling araw. At maasahan na tayo ng June ng magandang panahon o pagganda ng panahon dyan sa Batanes area. Pero ang sinasabi mo nga rin kanina, Raymond, sa Metro Manila, dyan sa may Central Luzon, para mag-prevail naman yung hanging habagat. May sinasabi nga kanina mga orange warning at yellow. Pag sinabi bang orange warning ng sinasabi mo kanina, ano ang ibig sabihin nito, Raymond, para doon sa kabatiran ng ating mga kasangbahay at mga mamamayang Pilipino? Yes, pag nagtaas ang pag-asa ng orange warning, June, ang ibig sabihin nito, meron tayong inaasahan ng mga malalakas na pagulan sa susunod na 3 oras at pwede ito magdulot nga ng mga pagbaha sa mababang lugar at sa gilid ng mga ilog. Kaya pinaghahanda natin ating mga kababayan dun sa area na meron tayong orange warning dahil sa mga posible pang malawakang pagbaha. Alright, maraming salamat, Raymond Ordinario mula po sa Pag-asa Forecasting Center. Mananatili ang mga eksperto ng International Atomic Energy Agency o IAEA pagkatapos na makatawid sa teritoryong kontrolado ng Russia at makaabot sa pinakamalaking nuclear power plant sa Europe. Kasalukuyan silang nagsasagawa ng inspeksyon sa Zaporizhia Power Plant. Ito ang balita ni Early Briones. I have just completed a first tour of the key areas that we wanted to see in this first approach to the whole facility. Of course, there is a lot more to do. My team is staying on, and more importantly, and most importantly, we are establishing a continued presence from the IAEA here. Naisagawa na ng nuclear experts ng United Nations ang unang inspeksyon sa Zaporizhia Power Plant ng Ukraine na nasa kontrol ng Russia. Pananatilihin din ng mga ito ang kanilang presensya sa nuclear power plant sa Ukraine. Ayon sa tagapanguna ng International Atomic Energy Agency na si Rafael Grossi, ilang beses nalabag ang physical integrity ng planta. Sinamahan ng mga Russian soldiers ang mga inspektor pagkatapos ng napakadelikadong biyahe na naantala dahil sa mga pambobomba. Kapwa inaakusahan ng Russia at Ukraine ang isa't isa na umano'y pananabotahe sa misyon. Ang Zaporizhia sa southern Ukraine ang pinakamalaking nuclear plant sa Europe. Sinakop ito ng Russia kasunod ng pagsalakay sa bansa noong Pebrero. Ayon sa mga Ukrainian staff na patuloy na nag-ooperate ng planta, ginamit na itong military base ng mga Russian troops. Samantala, wala namang detalye kung ilang UN experts ang nananatili sa planta at kung hanggang kailan mananatili ang mga ito doon. Nais ng mga inspektor na i-assess ang estado ng planta at makausap ang Ukrainian workers na nasa ilalim ng kontrol ng Russia. Early Briones, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinaigting ni US President Joe Biden ang kanyang pagtuligsa sa pinilitang Pangulo ng Amerika. Anya, banta sa demokrasya ng Amerika ang extremist Trump Republicans. Ito ang balita ni Ray John Bolivar. MAGA Republicans do not respect the Constitution. They do not believe in the rule of law. They do not recognize the will of the people. They refuse to accept the results of a free election. And they're working right now, as I speak, in state after state, to give power to decide elections in America to partisans and cronies, empowering election deniers to undermine democracy itself. Inakusahan ni US President Joe Biden si Donald Trump maging ang puwersa ng Make America Great Again o MAGA, mga loyalista ng dating Pangulo na banta umano ang mga ito sa demokrasya ng Estados Unidos.
Ginawa ang payag mula sa Independence Hall sa Philadelphia kung saan nilagdaan ang deklarasyon ng independensya ng Amerika at isinulat ang konstitusyon ng bansa. Subalit hindi ito ikinatuwa ni Republican US House of Representatives Minority Leader Kevin McCarthy. Kaya naman panawagan nito kay Biden, humingi ang Pangulo ng tawad sa paninira nito sa milyon-milyong Amerikanong pinaratangan nitong fascist o sumusuporta sa sistema ng gobyernong pinamumunuan ng isang diktador na sapilitang namumuno na may karahasan. Muli namang ipinaalala ni Biden sa kanyang talumpati ang panganib na hatid na bulag na katapatan, gaya na lamang na nangyari noong January 2, 2021, kung kailan nilusob ng mga supporters ni Trump ang US Capitol dahil umano sa dayaan sa ginanap ni US presidential election. Bukod dito, binigyan diin din ng Pangulo ang ilang magagandang nangyari sa US sa nakalipas na 4 na taon ng kanyang panunungkulan, partikular na ang gun control bill, maging ang milyong-milyong Amerikano umano na naiahon sa kahirapan dulot ng iba pang mga inisyatibo. Samantala, hinimok ni US President Joe Biden ang mga Amerikano na bumoto at magkasama-samang magkaisa sa pagtatanggol ng demokrasya, anuman ang ideolohiya, sa gitna ng papalapit na midterm US election. Rajan Bolivar, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kabilang ang Batanes sa mga direktang tatamaan ng Bagyong Henry. Kumustahin natin ang sitwasyon doon at kasama po natin ngayong hapon si Ginoong Roldan S. Dicul, ang Head ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Batanes. Magandang hapon po, Mr. S. Dicul. Yes, magandang hapon din po at sa ating mga tagapakinig. Batanes at meron na po bang mga naitalang damages na dulot nitong Bagyong Henry? Base po sa report ng ating mga kasamang MDRMOs, sa ngayon po ay wala pa pong na-report na damages o any untoward incident po sa ngayon. May mga residente po ba na kinakailangang ilikas sa kanilang mga tahanan? At kumusta po ang mga kababayan natin na naninirahan malapit sa baybaying dagat? Kahapon po meron tayong isang pamilya na preemptive evacuation para mas safe sila sa kanilang kinaroroonan. Isang pamilya na 5 po ang kanilang kasama. So yun lang naman po ang naitala natin na nasa evacuation center. So sa ngayon, sir, ay wala po tayo mga kababayan na nagsistay sa mga evacuation centers. Pero sir, meron po bang mga prepositioned relief packs din na naitabi ang ating gobyerno kung sakaling kailanganin? Yes po, kamakailan ay nakarating sa atin yung 5,000 family food packs na pinadala po ng DSWD. At yan po ay na-preposition na rin po sa bawat munisipyo para mas mabilis po ang pag-responde kung sakasakaling kailangan po. Yan po ay nakahanda at nasa warehouses na po. Nabanggit po kanina na Pag-asa na maaaring hanggang linggo na lamang po sa Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Henry. Pero hanggang kailan po kaya suspended ang pasok sa inyong eskwelahan dyan sa Batanes? At kasama rin po ba sa suspensyon ang pasok sa trabaho? Yes po. Ngayong araw sinuspindi po ang pasok ng lahat ng eskwelahan at pati po pasok sa gobyerno. Ang naiwan na lang po kami pong mga nasa frontline ng disaster response po. Okay. Sir, mensahe na lamang po sa inyong mga nasasakupan dyan sa Batanes. Para po sa ating mga kababayan ay patuloy pong makinig sa ating update sa mga sa Pag-asa kung ano pa ilagay ng panahon at mag-ingat po kahit na sabihin natin wala pong direktang epekto ang bagyo sa atin ay manatili po tayong maging safe sa ating mga bahay at ingat lang po. Maraming salamat po. Maraming salamat din po at patuloy po kayong mag-ingat. Mr. Roldan S. Dicul, ang head po ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Batanes. Thank you. Kumpiyansa ang Department of
of Agriculture na matutugunan ng Pilipinas ang sarili nitong pangangailangan sa bigas sa kabila ng mga tagtuyot na nangyayari sa mga inaangkatan ng produkto gaya ng China. Umaasa rin ang kagawaran na malaki ang maitutulong ng pagpapalakas ng produksyon para mas maparami ang supply ng bigas. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Ang supply ng bigas talagang medyo kulang. Aminado ang Department of Agriculture na hindi sapat ang supply ng bigas sa bansa. Nangangamba ang ilan na malaki ang magiging epekto ng tagtuyot na nararanasan ng ibang bansa gaya ng China sa pandaigdigang supply ng bigas dahil magiging malaking kaagaw pa ito sa mga bansang umaangkat ng produkto. Pero ayon kay Senior Undersecretary Domingo Panganiban, may ginagawa namang solusyon ng gobyerno para matugunan ito. Sa ngayon anya ay may programa ang pamahalaan para palakasin ang lokal na produksyon ng palay. Maaring hindi tayo masyado maapekta ng drought sa China dahil ang ating namang production ay medyo maganda ngayong season ito. Ang akin lang, ang pagkukulang ng bigas sa March, April, May ay maaring matugunan kung sakasakali makakapagtanim tayo ng second crop natin beginning September, October ng mas malaki kaysa dati nating tinatanim na almost 500,000 hectares lang. Ayon pa sa opisyal, maaari pa ring mag-angkat ang Pilipinas sa Thailand at Vietnam na mga bansang kabilang sa Association of Southeast Asian Nations. Naniniwala din ang Federation of Free Farmers na makakaraos ang Pilipinas sa supply ng bigas hanggang sa katapusan ng taon. Medyo kontra rin. A little tight, medyo masikip na konti ang ating offer sa bigas. Pero I think kakaya na natin naman po silang taon na sapat rin ang ating ng bigas. Kasi ano man ang pagkukulang sa lokal, malaki-laki rin mga napasok imported rice. Ayon sa presidente ng grupo na si Leonardo Montemayor, dapat ay gawing 22 pesos ng National Food Authority ang binibili nilang palay sa mga lokal na magsasaka mula sa ngayon na 19 pesos kada kilo. Sa ganitong paraan anya ay masusuportahan ng mga ito lalo na't mataas ang gastos sa pagtatanim gaya ng pataba, krudo at labor. Kasi kung hindi rin natin tutulungan ang farmers natin na makabawi kahit konti sa kanilang gastos, baka sa susunod taon lalong magpapawas po ng ang produksyon ng ating farmers. Sa supply naman ng sibuyas, hindi pa rin makapagdesisyon ngayon ang DA kung kailangan ng mag-angkat dahil kailangan pang malaman kung ilan pa talaga ang inventaryo sa bansa. Pinapalakas pa rin kung gano'ng karami talaga ang supply natin ng red onion at gano'ng kalaki ang ating white onion. Kapag na-determine ito, malalaman natin kung talagang tayo kulang o sobra. Depende sa consolidation ginagawa ng Bureau of Plant Industry. Sa susunod na taon ay may nila ang 1 bilyong pisong pondo ang pamahalaan para sa agrikultura na kasama sa panukalang pondo. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isa ka ba sa napipilitang mag-diet na lamang muna upang makatipid sa gastusin sa gitna ng patuloy na pagtaas ng mga bilihin? Pero ayon sa eksperto, hindi dapat magpabigla-bigla at basta na lamang sumabak sa pagdijeta. Dahil baka sa halip na makatipid, ay baka lalo kang mapagastos kapag nakompromiso naman ang iyong kalusugan. Mayroon din kasing tamang paraan ng pagdadiet at intermittent fasting. Ito ang balita ni Janice Enriquez. Medyo kinakapos din po talaga kami. So dumating po ako sa point, lalo na itong mga nakaraang weeks na nagpa-fasting na lang rin po ako. Todo tipid ngayon si Gemma Rosel, isang second-year college student sa kanyang gastusin sa pang-araw-araw, lalo't ulila na sa magulang at umaasa lamang sa kayang ibigay ng kanyang kapatid na mayroon na ring sariling pamilya. Lalo pang nagpahirap sa kanyang sitwasyon ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin, kaya't para lamang makatipid, nagda-diet na lamang siya.
may mga times na pag umagahan, di ako nag-aalmusal, ganun. Tapos di rin ako nakakapagkain. Minsan sa panghalian, hindi na sa tamang oras ako nakakain. Pero hindi gaya ni Jemar na napipilitan lamang na magbawas ng kinakain dahil sa kakapusan, intermittent fasting naman ang paraan na naisip ni Robert Sedi Capunpon. Bukod sa nakakapagpabawas ito ng timbang, nakatulong rin ito sa kanya na makatipid lalo na noong kasagsagan ng lockdown kung saan nalimitahan ang kanyang pagbili ng makakain. Hanggang ngayon rin aniya, malaki ang kanyang natitipid sa intermittent fasting lalo't may oras lamang siyang itinakda sa kanyang pagkain. Tanda ko, sa isang kainan ko pa lang, imagine siguro 300 to 500 pesos, ano pa lang yun, tanghalian. Yan. So, start na nag-intermittent fasting ako, which is minsan 2 times a day na lang kumakain. Plus, ang kagandahan pa kasi noon, ako na mismo yung bumibili ng pagkain. Karaniwan na sa ilan sa ating mga Pilipino ang salita nga diet na lang muna, lalo na sa panahong nagtitipid o wala nang halos pambili ng maihahain sa hapagkainan. Pero paano kung mali pala ang paraan ng iyong pagdadayet at imbis na makatipid, magkakasakit ka naman dahil sa maling paraan? Payo ni Dr. Dex Macalintal, isang lifestyle medicine specialist, mahalagang siguraduhin pa rin ang kondisyon ng iyong kalusugan bago gawin ang pagbabawas ng kinakain sa loob ng ilang oras o araw. Mas mainam pa rin aniya ang pakonti-konting pagkain lalo na sa mga nais lamang makatipid at hindi naman talagang nagda-diet. Marami po kasing problema ang kaakibat nito kapag po nasabayan po natin ng parating gutom, nalilipasan ng gutom, at minsan nagbabawasin po tayo ng productivity. Ayaw po natin yan sa hirap ng buhay natin ngayon, kinakailangan po ay mas productive tayo. Dahil mahal po ang ating mga bilihin sa ngayon, pinakamainam pa rin ay kumain tayo ng mga pagkain na masusustansya pa rin. Yung swak man sa budget natin pero nasa masustansya side pa rin po. Pagdating naman sa intermittent fasting, ayon kay Dr. Macalintal, mainam na kumonsulta muna sa health experts bago ito gawin. Ang intermittent fasting ay ang hindi pagkain at pag-inom sa loob ng 10 hanggang 21 oras sa isang araw o di kaya ay pagbabawas ng kinakain o low-calorie intake kung tatawagin. May kaakibat na problema pa rin ito sa kalusugan lalo na sa mga dati nang may karamdaman. Minsan, mayroon mga tao na sobrang namomobilize yung fat stores, nagkakaroon ng gallstones. Minsan din naman kapag sobra po yung inyong pagpa-fasting, yung iba po mga tao, yung mga diabetiko po, pwede po silang magkaroon ng hypoglycemia, which can be detrimental in the long run. Ganon din po yung ating mga kaibigan na mayroong mga sakit sa puso, o pwede rin po ito magkaroon ng problema kasi doon po sa mga ininom ninyong gamot po pwede po magkaroon ng interaction yan sa inyong mga katawan. Janice Enhente, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpaalala ang PNP Women's and Children Protection Center o WCPC sa mga babae kung papaano makaiiwas na mabiktima ng sexual harassment. Ang paalala ng PNP ay bunsod na rin ng nabalitang sexual harassment ng ilang mga guro sa Bacoor, Cavite sa ilang mga estudyante. Ito ang balita ni Leia Ilagan. Bantayan talaga ang mga kilos ng mga bata and huwag silang mag-atubiling magreklamo kung may kakaiba. Mainit na usapin ngayon ang umano'y sexual harassment at pananakit ng ilang guro. Ngunit hindi lamang ang mga estudyante o mga empleyado ang maaaring mabiktima ng sexual harassment. Halos lahat, lalo na ang mga kababaihan, ay madalas na nakararanas nito. Kaya naman, payo ng PNP Women's and Children Protection Center, iba yung pag-iingat ang dapat gawin. Para sa mga magulang, sinabi ni PNP WCPC spokesperson Major Rini Lampuyas na dapat nakilalaning mabuti ang mga guro ng kanilang mga anak. Palalahanan din ang mga estudyante na iwasang maging malapit sa mga guro, lalo nang huwag basta-basta sasama sa imbitasyon ng mga ito, lalo na kung nag-iisa at walang kinalaman ang pupuntahan sa aralin. Naobserbahan natin sa mga iniimbestigahan natin na nag-uumpisa ito dun sa mga pag-message. Halimbawa, pag-message nila na kinukumusta sila, ano ba ang problema, may problema ba,
kinukumusta po ng yung mga bata o kaya iniimbitahan sila na magmerienda or iniimbitahan silang may pupuntahan. Sinabi pa ni WCPC spokesperson Police Major Lampuyas na obserbahan ang kilos ng mga anak at palagi ang kausapin at kumustahin tungkol sa aktibidad sa eskwelahan. Pag may pagbabago na sa mga anak, dati ito ay very active, sumasama sa mga extracurricular activities, pero ngayon hindi na. Parang gusto na niyang ina-isolate yung sarili niya at bigla na lang siyang tahimik o kaya hindi na rin siya nakikipagkaibigan. May something wrong po sa bata. So dapat mapansin at huwag baliwalain ng pamilya o magulang ang pagbabago na nangyayari sa kanilang mga anak. Maaaring ireklamo o itawag sa PNP WCPC hotline na 0919-777-7377 o 0966-725-5961 sakaling nakararanas na ng pambabastos, malalaswang text messages at iba pa mula sa mga guro o sa isang tao. Alam naman nila, sasaluubin nila at nararamdaman na nila ito na may mali. Magsabi po sila sa mga magulang nila, magsabi po sila sa mga kaibigan nila. At kung meron nang nangyayari na touches or may mga hindi na magandang nare-receive nilang text messages or chat logs or chat messages, ay pwede na rin naman silang humingi ng payo sa mga malalapit na police stations o kaya yung mga nagjo-duty o nakatalaga ng mga tanod o kaya police sa mga schools nila na malapit. 6 na araw hanggang 6 na taong pagkakakulong ang maaaring kaharapin ng sinumang mapatutunayang nambastos o mabuso o nang harass sexually sa isang tao. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakiusap sa mababang kapulungan ng Kongreso si Press Secretary Trixie Cruz Angeles na maikonsidera na mapaglaanan ng pondo ang Government Broadcast Company na Intercontinental Broadcasting Corporation o IBC-13. Ginawa ng kalihim mga apela kasabay ng pagtalakay ng House Committee on Appropriations sa 1.2 billion pesos proposed 2023 budget ng Office of the Press Secretary. Sa ilalim ng naturang budget, sinabi ng Secretary Angeles na walang pondo ang mapupunta sa IBC-13. Kung hindi pa popondohan ayon sa opisyal, posible nang magsara ang operasyon ng istasyon sa January 2023 at maraming mga empleyado ang nanganganib na mawalan ng trabaho. Tinaasan ang Permanent Migration Camp sa Australia sa unang pagkakataon sa loob ng 1 dekada. Ito ay upang tugunan ang matinding kakulangan sa mga manggagawa ng bansa. Ngayong financial year, nasa 195,000 ang tatanggapin itong aplikasyon. Dahil sa pandemya at estriktong border policies ng bansa, maraming sektor ang nakararanas ng kakulangan sa mga tauhan. Sa buong bansa, nasa 48,000 ang bakanteng trabaho, subalit nahihirapan ang mga employer na punuan ito. Mahigit 700,000 ang namamatay kada taon dahil sa suicide. Ano-ano ang mga senyales na dapat bantayan at paano masasagip ang taong tila nagbabalak magpakamatay? Ito ang balita ni Beth Lamodo. So when Mayor Rama is saying that I am doing this because I have the mandate, then let's give it to him. But so far for Iloilo, I think not yet. Cases are still there. Kawalan ng pag-asa at tinatapos ang sariling buhay. Ayon sa World Health Organization, pang-apat ang suicide sa mga nangungunang sanhi ng kamatayan ng mga kabataang nagkakaedad 15 hanggang 19.
pero maaaring agapan ang pagpapatiwakal. Huwag lamang balewalain kapag nakakita ng senyales, kagaya ng mga sumusunod. Pag nag-iiba ugali, parang 360-degree turn of behavior from being sobrang daldal to teary-eyed, always umiiyak. Second would be may mga sinasabi sila na they wanted to die, or at times they would not say that Sasabihin nila, Sarah, ikaw na lang mag-alaga ng pet ko Parang ganun nagpaparamdam. At times, makikita mo sila na nagkakaroon ng sobrang lungkot ang kanilang buhay at hindi sila, wala silang gana. Pagdating sa pleasure, pagdating dun sa mga bagay na that makes them happy, zero na yun. Pag sobrang low bat, lagi umiiyak, parang walang pag-asa, those are the symptoms. Kapag nakapansin ng kahit isa sa mga naturang senyales, umaksyon ka agad para masagip ang mahal sa buhay. Be there for that person. Make sure na you let him feel your presence and your care for that person. Talk lang and allow that person to ventilate, allow that person to talk without any judgment. So, importante dito, biding your time, at the same time, you're looking for somebody who can help. Be there until help comes, or you go straight to the emergency room of any hospital. Mas maganda na yon. Kaya saan kayo pupunta kung walang psychiatrist around? Just go to the ER, and referrals will be done with that, Never ever leave the suicidal patient alone because she's not safe. Ano naman ang mga dapat iwasan kapag nakikipag-usap sa taong may suicidal tendency? Alamin mula sa Doctors on TV ngayong linggo, alas 11 ng umaga, dito lang sa UNTV. Beth Lamado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nasa 23 billion pesos ang panukalang budget ng Department of Environment and Natural Resources para sa susunod na taon. Ngunit hindi kasama sa mga popondohan ang rehabilitasyon ng mga sanitary landfill sa bansa. Sa gitna ito ng lumalalang problema sa basura. Ito ang balita ni Aileen Cerudo. Unfortunately po, in the prepared budget, there is no item for the rehabilitation of the Carmona Sanitary Landfill po, or any landfill for that matter po. We were not able to obtain any budget for this. Nangangamba ang ilang kongresista sa posibleng kahihinatnan ng kasalukuyang problema sa basura sa bansa. Sa deliberasyon ng House Committee on Appropriations kanina para sa pondo ng DENR, sinabi ni Secretary Maria Antonia Yulo Loizaga na wala silang inilaang pondo para sa rehabilitasyon ng mga sanitary landfill. Ayon kay Committee on Appropriations Vice Chairperson Congressman Roy Loyola, maaari makaapekto sa mga palaisdaan sa Laguna Bay kung hindi agad maisasaayos ang Carmona Sanitary Landfill. We have communicated several times with DNR, MMDA for the complete rehabilitation of the area, but still nothing happened. Dagdag pa ng mambabata sa 23 billion proposed budget ng DENR, bumaba rin ang pondo para sa solid waste management mula 798 million sa 256 million na lamang. Sagot naman ni Secretary Loizaga, pag-aaralan nila ang paglaan ng pondo para sa solid waste management. So hopefully there will be a more circular approach to the management of solid waste that will cover even the rehabilitation expenses needed for those established sanitary landfills, sir. So we will certainly put that on our list for the 2024. Base sa datos ng National Solid Waste Management Commission, patuloy ang pagtaas ng nakokolektang basura sa buong Pilipinas. Nitong nakaraang taon, umabot na ito sa 21.8 million tons. Sa projection ng Solid Waste Management Commission, posibleng makakolekta ng 22.3 million tons ng basura ngayong taon at tataas pa ito sa 22.7 million tons sa 2023. Ang National Capital Region at ang Calabarzon ang dalawa sa may pinakamaraming nakokolektang basura.
At kung hindi agad masusolusyonan ang hindi maayos na pagtatapon ng basura, sa taong 2025 ay maaaring umabot sa 23.6 milyong basura ang makokolekta sa Pilipinas. Katumbas nito ang mahigit 1 milyong truck ng basura sa isang taon. Samantala, pinag-aaralan din ng DENR ang pag-convert ng mga nakolektang basura sa residual-derived fuel. Ayon kay DENR Environmental Management Bureau Director William Cunyado, nakikipag-ugnayan na ang kagawaran sa mga operators ng sanitary landfill sa Metro Manila. We give them an idea that we will have to convert this garbage to a residual-derived fuel to be used by the cement plant and to the power plant. Imagine you have mentioned that volume that we are generating in Metro Manila. If we can convert that a very good quality of residual derived fuel for the power plant, we can have a circular economy in relations to dollar exportations. Nasa $90 billion na ginagamit sa pag-angkat ng coal ang maaaring matipid kung mako-convert ang nakolektang basura para gamiting residual-derived fuel sa mga power plant. Ayon pa kay Director Cunyado, kailangan lang magkaroon ng dekalidad na teknolohiya para sa waste conversion. Eileen Cerudo, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagsuspinde ng klase sa mga pampublikong paaralan ang ilang lokal na pamahalaan sa Metro Manila dahil sa inilabas na rainfall warning ng Pag-asa. Batay sa bagong guidelines ng Department of Education, otomatiko nang suspendido ang pasok sa mga paaralan kapag may babala ng malakas na pag-ulan. Mula sa Quezon City, ito ang balita ni Janice Inhente, live. Janice, anong mga lugar sa NCR ang nagkansila ng klase? June, dahil nga sa itinaas na sa yellow rainfall warning ang Metro Manila, simula 1:00 kaninang hapon ay nag-anunsyo na ng class suspension sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan ang lungsod ng Malabon, Valenzuela, at Taguig City at Marikina City. Suspendido rin ang klase sa lahat ng antas sa private at public schools sa Parañaque, Pasig, Quezon at Las Piñas. Habang inaantabayanan pa natin ang magiging anunsyo muli ng mga LGU kung hanggang kailan tatagal ang class suspension. Pero base sa guidelines na inilabas kahapon ng Department of Education sa ilalim ng Department Order No. 37, otomatikong suspendido ang online at in-person classes sa lahat ng antas sa mga paaralan na nasa ilalim ng yellow, orange at red rainfall warning ng Pag-asa. Gayon din sa mga lugar naman na may flood warning. Kansilado na rin ang online at face-to-face classes sa lahat ng antas sa mga pribado at pampublikong paaralan sa bansa kung nakataas ang wind signals ng 1 hanggang 5 sa inyong lugar. Ang local chief executive naman ang magpapasya kung magsususpinde ng klase at trabaho sa mga paaralan sa mga lugar na walang wind signal, rainfall warning at flood warning. Samantala, kung ang isang lugar naman ay nakaranas ng intensity 5 na lindol o mas malakas pang pagyanig, otomatikong kansilado ang klase sa lahat ng antas habang ang LGU naman ang magdedesisyon ng class cancellation kung ang lugar ay nakaranas ng intensity 4 o mas mababa pang intensity. May kapangyarihan pa rin ang mga school principal na kansilahin ang klase kung lalabas sa kanilang assessment na hindi ligtas ang estruktura sa paaralan. Nasa kapasyahan naman ng mga pribadong paaralan at community centers at mga universidad kung susundin ito ang inilabas na kautusan ng DepEd. Ngayon na naglabas na nga ng panuntunan ang DepEd kaugnay ng class suspension tuwing may paparating na bagyo para sa mga magulang mas mabilis na sa kanilang magdesisyon kung papapasukin ba o hindi sa paaralan ng kanilang mga anak. Okay naman siya kasi kaming mga magulang at least 'di ba sabi nga nasa sa amin naman lagi naman yung ganun din sinasabi nila na nasa sa inyo pong mga magulang kung papapasukin nyo or hindi. Mas maganda yon kasi at least prepare ka na talagang hindi ka na maaabala na talagang suspension na yung klase na talaga. Mas maganda, oo. Hindi na mag-aantay, alam mo na talagang walang klase. Maigi na talaga yung nilabas ng DepEd na early
June, so far kanina nang mag-anunsyo ang mga LGU ng class suspension, ilan sa mga eskwelahan na napuntahan natin kanina, naging maayos naman ang pag-uwi ng mga estudyante dahil hindi pa naman talagang nakakaranas ng malalakas at tuloy-tuloy na pag-ulan dito sa Metro Manila. Hindi kagaya noong nagdaan o noong unang class suspension na medyo nahihirapan na rin umuwi ang mga estudyante dahil nga sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Samantala, June, sinuspindi na rin ng MMDA ang number coding ngayong hapon dahil na rin sa kanselasyon ng pasok at sa rainfall warning ng Pag-asa. June? Janice, kailan ba inilabas ng Department of Education yung guidelines na yan hinggil sa pag-suspend ng klase? June, kahapon lamang ito ng hapon inilabas ng Department of Education itong guidelines nga sa class suspension ng klase. Ito ay upang paghahanda na rin dahil nga meron nga nararanasan nga mga bagyo nitong mga nagdaang araw at hanggang ngayon na June. Janice, kung automatic na nga dapat ang suspension ng klase kapag may rainfall warning, bakit hindi lahat ng LGU ay nagkansela ng pasok? June, sa ngayon yan nga yung inaantabayanan natin, June, kung bakit nga yung ibang LGU ay hindi nag-anunsyo. Pero dahil nga ito nga inilabas na nga na revised guidelines ng Department of Education ay hindi na kailangan banggintay pa yung mga magulang ng anunsyo mula sa LGU. Dito pa lamang sa guidelines ay alam na nila kung ano yung magiging desisyon nila kung papapasukin yung kanilang mga anak o hindi, June, sa klase kapag may mga ganitong kagaya nitong bagyo, June. Alright, maraming salamat, Janice Inhente. Nagkansela na rin ng pasok ngayong hapon ang ilang mga bayan sa Zambales at Pampanga dahil sa pag-ulang dulot ng bagyong Henry. Mula sa Malolos, Bulacan, ito ang balita ni Nestor Torres, live. Nestor, malakas ba ang ulan dyan sa Bulacan at iba pang lugar sa Central Luzon? June, bahagya at katamtamang pag-ulan lang ang naranasan dito sa Bulacan at sa ilang parating probinsya dito sa Central Luzon. Hapon na nang magkansela ng pasok sa lahat ng antas ng mga pampubliko at pribadong paaralan sa ilang bayan ng Zambales gaya ng Botolan, Candelaria, Palawag at San Marcelino. Bunsod ito ng mga pagulang dala ng bagyong Henry na bagamat malayo sa lalawigan ay ramdam pa rin ang epekto. Sa Pampanga, nagkansela na rin ng pasok sa syudad ng San Fernando at sa bayan ng San Simon. Sa bayan naman ng Kalupit sa Calison Elementary School at sa Hagunoy sa Bulacan sa Santo Rosario Elementary School, sa San Nicolas at sa Sagrada Familia may ilang partes of ng paaralan ang baha din. Lalo na sa harap at daan ng paaralan dahil sumabay pa ang high tide. Inaasahang tataas pa ang tubig at lalawak ang binabahang lugar sa mga susunod na araw. Yun nga po, opo. Yung pong tubig na hindi umaalat sa mga schools nila. Lalo na po next week, lalaki po yun. Ayon sa OCD Region 3, hindi pa naman direktang apektado ng bagyo ang Central Luzon. Magandang balita naman po dahil wala po siyang direct effect dito po sa atin, particularly sa Region 3. No po, yung pong mga nararanasan natin na pag-ulan ngayon po ay mostly dahil po sa mga thunderstorms. Samantala, naipamahagi naman ng Department of Social Welfare and Development sa 7 probinsya sa Central Luzon ang nasa 16,398 family food pack na nagkakahalaga ng 8.1 million pesos. Maaari na nila itong magamit in case of emergency sa kanilang lugar. Habang nakahanda naman ang family kits, sleeping kits, hygiene kit at malong ng DSWD sakaling kailanganin ito ng iba't ibang probinsya. At yan ang latest live. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, Nestor Torres. Inanyayahan ng Konsulado ng Pilipinas sa Los Angeles, California ang Filipino community upang pag-usapan ang nakababahalang bilang ng hate crimes at insidente sa syudad. Hinihikayat naman ng Los Angeles Police Department ang mga biktima at mga saksi na maiulat ang mga ganitong insidente. Ito ang balita ni Oraline Quijano.
Kasama ang Los Angeles Police Department, inanyayahan ng Konsulado ng Pilipinas ang Filipino community sa Los Angeles, California sa isang pag-uusap patungkol sa Anti-Asian Americans and Pacific Islanders o AAPI hate crimes and incidents. Tinalakay dito paano malalaman kung ang isang pangyayari ay hate incident na maaaring mauwi sa hate crime. Batay sa Los Angeles Police Department, ang hate incident ay isang non-criminal act. Kabilang dito ang mga salita na direktang laban sa isang tao o grupo at maaaring maging hate crime kung may kasamang kriminal na aksyon. Ayon din sa datos ng LAPD, mayroong 358 total hate crimes ngayong taong 2022 kumpara sa 362 noong taong 2021. Nabanggit din sa pag-uusap na marami sa mga kababayan ang natatakot na magsumbong o mag-report sa pulis. Ipinaliwanag naman ni LAPD Deputy Chief Michael Oreb ang kahalagahan ng maiulat ang mga kaso ng hate crime o insidente upang magkaroon ng investigasyon at mahuli ang mga individual na gumagawa nito. In many respects, these incidents are not reported. And witnesses to these crimes do not come forward and give us the information and help us with these cases. So first of all, I wanted to make sure that that we put that out to everyone. And if you are a victim of a hate crime, hate incident, or if you're a witness, the Los Angeles Police Department is very interested in hearing about that, so reports and investigations can take place and ultimately to apprehend individuals that are doing this. Ayon naman kay Captain Aaron Ponce, isinasagawa nila ang mga ganitong pag-uusap hindi lamang sa mga religious group, kundi pati na rin sa mga iba't ibang komunidad upang mahikayat ang mga tao na tulungan sila na malaman ang mga ganitong insidente. What we have done here in Olympic is we've had several of these type of seminars and these type of meetings with not only our religious groups but our various community groups to get the word out about what LAPD is doing, and we take this very seriously. We want you to come forward. Iginiit din ni Deputy Chief Oreb na ang hate crimes ay nakasisira sa kaayusan ng komunidad at hindi nila ito pahihintulutan. Hate crimes disrupt community order. They create a lot of issues for all the families and folks that are involved in this. They hurt neighborhoods and individuals, and we will not tolerate that. Oralyn Quijano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Inalala ng royal fans sa Paris, France at London, United Kingdom si Diana, Princess of Wales sa kanyang 25th death anniversary. Napuno ng mga bulaklak at larawan ni Lady Diana ang gold leaf-covered na Flame of Liberty sa Paris na naging kanyang unofficial memorial. Nag-iwan din ang mga tagahanga nito ng mga regalo sa labas ng Kensington Palace sa London na dating tirahan ng tinaguriang People's Princess. August 31, 1997, nang masawi si Princess Diana sa isang car crash sa Paris, France. Lagana pa rin ngayon ang mga text messages mula sa mga hindi kilalang numero na nag-aalok ng pagkakakitaan o kaya ng easy money. Ngunit ang nakababahala ay tila personal ka nang kilala ng mga message sender dahil kung dati ay generic lamang ang mga mensaheng ipinapadala, ngayon pati pangalan mo alam na nila. Ito ang balita ni Dante Amento. Yung nga lang, nag-level up sila. So, instead na telephone number lang ipinapadala, pati na yung pangalan. So, nakakabahala na po ito. Nababahala na ang National Telecommunications Commission sa pagkalat ngayon ng personalized messages. Ayon kay NTC Deputy Commissioner Edgardo Cabarios, kung titignan, mas delikado na ang naging hakbang ng mga scammer dahil tila nakakakuha na sila ng mga personal na detalye ng mga individual. Nakakabahala na kasi magmumukha, pagka pinadala ka nun, ang ibig sabihin nun is kakilala mo yung nagpadala or kilala ka nung nagpadala.
So, maengganyo ka ngayon, kilala ko to, etc. So, chances are maloloko. Ang journalist na si Tech Torres Tupas, kabilang sa mga nakatanggap ng ganitong mensahe na may kasama pang link. Before kasi, ano lang siya, may yung mga sinasabi na kapasa daw ako sa job interview na ganyan, pero walang pangalan. Tapos may sweldo daw na ganito, ganyan. Pero walang pangalan. Last week lang siya nag-start na yung mga messages na nare-receive ko na mailing, puro may pangalan ko na. Ngunit ang pinagtataka pa niya, alam nang nagpadala ng mensahe, pati ang kanyang palayaw. Parang maiisip mo tuloy, magdududa ka na, baka may data provider ba na nag-leak? Diba? Dahil nga ano natin na baka may mga binigbigyan ka ng information na feeling mo importante sa'yo, so nagbigay ka ng information tapos eventually binenta yung information mo. Maging si Supreme Court Senior Associate Justice Marvic Leonen ay naniniwalang may data provider na nag-leak o nagbebenta ng mga impormasyon. Ito anya ay naglalagay sa atin sa panganib. Kaugnay nito, pinulong kahapon ng National Privacy Commission ang NTC at telecommunications providers sa bansa. Layo nito na palakasin ang pag-block ng numbers ng mga nagpadala ng mensahe na layong manloko o makakuha ng personal na mga impormasyon. Nagsasagawa na rin ng investigasyon ang NPC hinggil sa pagkalat ng mga nasabing text message sa pakikipagtulungan ng NTC. Naniniwala ang NTC na may mga nag-leak o nagbigay ng impormasyon ng telco subscribers. Kasalukuyan po yung National Privacy Commission ay nag-iimbestiga. May coordination po sa amin, kino-coordinate mga telcos, etc. So, yun po ay kasalukuyang ginagawa. No? Dapat po kasi may maparusahan dito eh. Kasi may nag-leak ng information eh. Hindi naman po pwede na saan-saan na kinuha yan. Meron po nag-leak ng information. Kasi bakit yung telephone number, meron pangalan. Ayon kay NTC Deputy Commissioner Engineer Edgardo Cabarios, maaaring nakuha ng mga scammer ang impormasyon sa mga contact tracing tulad sa mga establishmento kung saan kumukuha ng ilang personal na impormasyon kasama ang pangalan, cellphone number at address. Mayroon pong posibilidad kasi naroon yung informasyon kasi tracing yun eh. So para matrace ka, so naroon yung personal information mo, etc. Bunsod nito, naniniwala ang NTC na panahon na para maisakatuparan ang panukala na irehistro ang mga mobile number. Malaki ang maitutulong nito na madaling malaman kung kanino nanggaling ang mensahe at makasuhan na rin ang mga gumagawa nito. Makakatulong po ng malaki yan eh kasi kaya malakas ang loob kasi nila hindi sila matitrace eh. So mahirapan matrace sila, mahirapan silang ma-prosecute, mahirapan silang maparusahan. Pero kung nakarehistro yan, mas madali. Sa ilalim ng Data Privacy Act, maaaring makulong ng 1 hanggang 6 na taon o magmulta ng aabot sa 500,000 piso hanggang 2 milyong piso ang hindi otorisadong pagproseso ng mga personal na impormasyon. Samantala, paalala din ng NTC sa publiko na huwag buksan ang mga mensahe o link na natatanggap lalo na kung hindi pamilyar o kilala ang nagpadalang numero. Pagka yung message na na-receive po natin ay galing sa phone number na wala naman sa ating directory, chances are scam po yan. At kung hindi galing sa ating mga kakilala, kaibigan, etc. Again, chances are scam ho yan. Sa mga nakatanggap ng ganitong mensahe at nagnanais maimbestigahan ay maaring mag-report sa tanggapan ng NTC sa National Privacy Commission at sa iba pang law enforcement agencies. Dante Ameto, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Awit 1:1 hanggang 2 na nagsasabi, "Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayuman sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng mga manglilibak.
kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon. At sa kautusan niya, nagbubulay-bulay siya araw at gabi. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.